Masayang araw po, mga ka-PL, na interview si Tatay Digong. O ito ho yung video, panoorin po natin. Ganito lang ha, hindi ko na po ilalagay dyan sa screen para iwas po tayo sa copyright. Mahirap na, hindi po ako nakapagpaalam. Ngayon, ang sabi niya po sa naging interview niya, wag na di umano siyang pakialaman ni Marcos dito sa ICC. Kaya na niya ang kanyang sarili. Pangalawa, wala siyang planong patalsikin si Marcos dahil aniya, mga ka-PL, elected official po ito. Katulad po nung nangyari kay Leni Robredo sa panahon nila na meron pong nilulutong impeachment laban kay Leni, mismong siya ang humarang na huwag ninyong i-impeach ang tao. Binoto man yan. Hayaan nyo siya dyan, di ba? Ganon si tatay. Napakabuting tao. At ang pangatlo, mga ka-PL, ito po ang pinakamatindi. Nagbanta ho siya sa ICC. Kung sakaling magpumilit po itong ICC na pumasok sa Davao para isyuhan siya ng warrant of arrest, abay hindi di umano siya mag-aatubili, mga ka-PL, na pagbabarilin ito. Yari. Ngayon, ang nakikita ko doon sa sinabi niya na pangatlo, mga ka-PL, maaaring tama siya at maaaring mali naman. Una, bakit ko nasabing maaaring tama siya? Unang-una, wala pong jurisdiction ang ICC na makialam po sa bansa natin dahil hindi na po nila tayo miyembro. Na ilang beses na pong sinabi ni Marcos na wala nga silang jurisdiction. Bakit ka titigas ng ulo ninyo, ICC? Talagang malaking isda sa inyo si Tatay Digong, ano? Bakit ko naman nasabi na may mali siya? Yung mga Duterte nga, ha? Gumawa na ng tama, mali pa rin sa paningin ng mga anti-Duterte. O eto pa kaya yung sinabi niya na pagbabarilin niya ha? ang ICC, abay mas lalong mali, no? Sa mata ng mga anti-Duterte na mapanghusga. Ayan. O eto na ho yung video. Simulan na po natin. Pasensya na po at napahaba ho yung intro ko O eto na. Unahin natin yung pagbabanta ni tatay. O eto na po. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. Ayun na. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa Pilipinas, unahin ko na sila muna. Yung mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. Yun. Ayon kay ICC Assist. Sandali lang. Putulin lang natin. O, diba? Katulad nga ng sinabi ni Attorney Harry Roque, mga ka-PL, na magkakagulo talaga pag ipagpipilitan ng ICC ang gusto nila na arestuhin siya. At maliban kay Tatay Digong, ang mga kababayan pong Davaoeños dito sa Davao, sigurado ho ako na hindi po ito pababayaan. Hindi naman po sa sinasabi kong parang kinukonsinti sila ni Tatay Digong, mismong sila po ang gagawa ng paraan para maprotektahan po itong aming minamahal na dating Pangulo. Maaaring kayong mga nasa Visayas at nasa Luzon na nagmamahal pa hanggang ngayon
sa ating tatay, maaaring ganun din siguro ang gagawin ninyo. Maprotektahan nyo lang siya. Tulad nga po ng nung na-content ko na sa mga nakausap kong mga kababayan ko dito sa buong Davao Region, ha. Hindi naman po lahat. Sa Davao del Norte, may 1 o 3 ako nakausap. Sa Davao del Sur, marami-rami. Occidental, mga ganun din, 4-5, ganyan. Through texting, no, chat. Na di umano, if ever magpumilit itong ICC na arestuhin talaga si tatay, magkakapit-bisig, magkakaisa ang buong Davao Region. Etong mga willing lang na dumalo. Ayon po sa kanila mismo. Hindi po sa akin galing yon. O ngayon, dito na po tayo sa una niyang sinabi, mga kapil, itong wag na siyang pakialaman ni Marcos dahil kaya na niya ang sarili niya. O ito na po yung video. Ibalik ko lang po Ayan, pasensya na po, ganito lang tayo kasi mayroon po mag-copyright tayo Ayan. Hindi raw kailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y warrant of arrest niya mula sa International Criminal Court. Nilinaw din ni Duterte na wala siyang planong patalsikin sa pwesto si PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ilang araw matapos banatan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang planong patalsikin si PBBM. Sinabi niya yan sa isa niyang panayam sa radyo kasama si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. I am not for the ouster of Marcos. Marcos was elected for this specific period. O yan yung sinasabi ko. Katulad, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Siguro hanggang ngayon po makikita pa rin sa TikTok, sa mga social media platform na sinabi ni Tatay Digong na itanong kasi sa kanya ng isang reporter na, Sir, Mr. President, ano pong masasabi ninyo? Meron di umanong nilulutog impeachment laban kay Vice President Leni Robredo nung panahon pa po nila. Ang sabi niya, hayaan mo yan si Leni. Huwag niyong i-impeach yan. Elected man yan. O, di ba? Kuwang-kuha ni PL yung mga datingan ng mga salitaan ni tatay. Wala siyang planong patalsikin si Bongbong Marcos. Yung nasabi niya doon sa Davao prayer rally, bugso lang ho yun ng, alam nyo, yung emosyon. Nakita niya po yung napakaraming tao, sinisigaw ang pangalan niya, ramdam niya yung pagmamahal, nadala ho yung kanyang emosyon, dala na rin ang galit, dahil naunang nagsalita ang kanyang 2 anak na may katapangan. Maaaring yun po ang naging laman ng puso niya. Nasabi niya na lalabas ka dyan sa Malacanang, magaya ka sa tatay mo. Hanggang salita man lang ito si Tatay Digong pagdating sa mga bagay na yan. At totoo lang, hanggang salita lang siya. Ito, ulitin ko. Period of the huwag natin tanggalin dyan because that is the free will of the people. Peaceful naman. Kaugnay naman ang kanyang kaso sa international. Peaceful naman Ang problema lang, mahal lang ang bigas talaga. Tatay, sana nahagip nyo rin po yung presyo ng bigas para magawa ng paraan ni Mr. Marcos na pababain man lang kahit sa 30 pesos o 35, okay na kami dyan. Yung presyo ng bigas hindi ko katulad ngayon, 53 o 52 na yung pinakamura. Tatay, alam niyo naman po, nakikinig sa inyo si Marcos Sana binanggit nyo na rin. Sayang Minsan lang ho kayo magsalita. Inaabangan ho namin lahat ng mga sinasabi mo. Hindi mo pa binanggit yung presyo ng bigas. Yan po, yung po ang gustong mangyari ng mga kababayan ho natin. Magmura. Sa susunod, tatay, request naman
Isama niyo naman po yung presyo ng bilhin. Umaangal na ho kami eh. Bigat na po kami sa presyo ng bigas eh. O, balik ko ng konti tapos i-play ko. Specific period of huwag natin tanggalin dyan because that is the free will of the people. Peaceful naman. Kaugnay naman ang kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC, sinabi ni Duterte na hindi niya kailangan ng tulong ni Pangulong Marcos. Wala rin daw kinalaman si PBBM sa ICC. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Sa issue naman ng... Ayan. Tatay, nagsalita na po ang PNP. Sinabi na ho nila na hindi nila isisilbi ang warrant of arrest sa'yo kapag kagaling sa ICC. Wala na po kayong dapat pangambahan, tatay. Alam ko naman po na hindi ho kayo natatakot. Pero yung mag-isip, hindi ho maiwasan yan. Natural yan bilang isang tao. Pero wala na po, tatay. Okay na. Lusaw na po yung tungkol sa ICC. Nagsalita na po ang kapulisan. Ayos na ho tayo dyan, tatay. Ngayon, balikan na po natin yung unang video yung pinanood ko sa inyo, mga ka-PN. Ito ngang baka, maaari niyang pagbabarilin itong mga ICC kung sakaling magpumilit na pumasok sa bansa. Tama lang eh. Bakit? Pag nangyari ito sa pagkakataong ito na madakip si Tatay Digong ng ICC, baka sa mga susunod pa na mga maging presidente ho sa bansa natin, mga ka-PL, kapag natapos ang termino at merong magsampa ng kaso sa ICC, napakadali na lang damputin. Kasi nasimula na po, o halimbawa, masisimulan po dito kay Tatay Digong. Nawalan na po ng kapangyarihan ang ating sariling justice system. Nakakahiyaho ito sa buong mundo. Ganito pala kawig ang ating justice system dahil kailangan pa nating mag-import import talaga eh, parang basketball ng ICC. Di ho ba? Tama ang naging desisyon ng PNP na hindi nila isisilbi ang warrant of arrest kay Tatay Digong. Ayos! Yun lang man po, mga ka-PL. Huwag na po natin itong tapusin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.